Noong umaga ng August 25, 2002, isang nagngangalang Zhang Qiuman ang nag-drive patungong Tianzong na isang lugar sa probinsya ng Changhua sa bansang Taiwan. Siya ay tumungo doon para sa isang saglit na bakasyon at balak na mag-hiking sa isang hiking trail doon kasama ng isang kaibigan. Pagdating sa lugar ng tagpuan ay wala pa ang kanyang kaibigan at dahil medyo maaga pa naman, matapos na ipark ang kanyang sasakyan, si Qiuman ay naghanap ng medyo tagong lugar para sa tawag ng kalikasan. Pagdating sa isang kanal, siya ay nakaamoy ng tila ba amoy ng acetone. Hinanap niya ang lugar kung saan maaring nagmula ang amoy at nakita ang isang maliit na umbok ng lupa o burol sa ilalim ng isang puno ng akasya. Ang nasabing burol ay napapalibutan ng napakaraming mga ligaw na damo. Matapos na hawiin ang mga yon, isang itim na plastic bag naman ang kanyang nakita na naroon na sa kanyang tansya ay mayroong tila hubog ng isang katawan ng tao. At matapos na dutdutin iyon, isang sunog na paa ang lumusot sa plastic bag na yun. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Chen Jinli. Kamusta sa inyong lahat? Bago natin simulan ang ating kwento, kung bago ka pa lang po sa channel, please hit the subscribe button at pakipindot na din po ang notification bell para maging updated ka sa susunod nating kwento. Sa nakitang tila sunog na paa, si Qiuman ay agad na tumawag sa mga otoridad. Ilang mga opisyal ang tumungo sa lugar matapos ng 10 minuto at matapos ng ginawang investigasyon, ang tanging maaaring ebidensya na kanilang nakuha ay ilan pang mga plastic bags at mga sanga ng kahoy na ginamit para itago ang labi. Base sa ginawang autopsy, ang nakitang labi ay pagmamay-ari ng isang babae na nasa 40 ang edad. Ilang mga fibers ang nakita sa katawan na nagbigay ng konklusyon na ang biktima ay maaaring may saplot o damit pa nang iyon ay sinunog. Sa kabila ng pagkakasunog, isang bakas ng pagkakasakal naman ang nakita sa leeg nito at ang binti ng biktima ay nakitaan din ng bali. Ang estimated time of death ay tinatayang nasa 20 araw na ang nakalipas at kung sino man ang salarin, sinigurado nito na hindi kaagad makikilala ang biktima sa pamamagitan ng pagbuhos ng matapang na likido sa mukha at fingerprint noon. Isang platinum na singsing ang nakita na suot pa nito na may nakaukit na simbolo ng Buddhist at mayroong letrang STARK. Bukod sa singsing ay mayroon ding hikaw na ginto ang suot ng biktima, kaya ang anggulo naman ng pagnanakaw bilang motibo ng krimen ay agad na binura. Sa tiyan ng biktima, mayroong nakitang trace ng ethanol at antipsychotic medication, isang kombinasyon na maaaring ginamit ng salarin para ang biktima ay patulugin bago tuluyang paslangin at sunugin. Lumabas din na ang biktima ay sumailalim noon sa isang operasyon na breast augmentation at nagpalagay ng breast implant na mayroong kalakihan at may bigat na 240 grams na hindi pasok sa provincial law standard ng implant noon na dapat ay nasa pagitan lamang ng 180 to 220 grams. Para sa identifikasyon ng biktima, ang mga otoridad ay nagbase sa nakuhang singsing at breast implant at ang naging konklusyon, ang babae ay hindi talaga taga-Taiwan at galing ng Southeast Asian na may malakas na pananampalataya sa Buddhist. Sa konklusyon na ito, ang mga otoridad ay nag-imbestiga sa ilang mga bansa katulad ng Pilipinas, Malaysia, Vietnam at iba pa. Inisip nila na ang babae ay maaaring isang migrant worker o di kaya isang foreign bride na napaslang ng napangasawa nito na taga-Taiwan. Higit sa 1,000 record ng foreign brides at migrant workers ang kanilang ginalugad, ngunit sa huli ay walang nagmatch sa deskripsyon ng biktima. Sinubukan din nila na i-check ang mga missing cases ng ilang Chinese, Japanese at Korean nationals, ngunit sa huli ay wala pa ding nag-match.
Mayroong isang missing case ang nagmatch naman sa deskripsyon ng biktima na inireport noong unang linggo ng Agosto. Ngunit ang problema naman, ang babae ay taga-Taiwan at hindi isang foreign worker o bride na hinahanap ng mga otoridad. Ang mga otoridad ay nag-distribute din ng flyers para humingi ng tulong sa publiko para sa anumang impormasyon, ngunit sa huli sila ay bigo pa din. Hanggang sa tuluyan ng inihinto ang investigasyon, ngunit isang detective na nagngangalang Zhang Wentong ang nakipag-ugnayan sa kanila at nagsabi na ang nag-iisang missing case na nagmatch sa biktima ay maaring ang nawawalang kaibigan nito na si Chen Jinli. Gabi ng August 4, si Zhang Wentong ay kakauwi lang galing trabaho nang siya ay nakareceive ng isang tawag galing sa 17 anyos na anak ni Chen Jinli na si Q Shooting. Ayon kay Shooting, ang kanyang ina ay ilang araw nang missing, kaya iyon ay tumawag na kay Detective Wentong para humingi doon ng tulong. Si Detective Wentong ay malapit sa pamilya ni Jenny at sa narinig na pagkawala nito, siya ay agad na umalis at tumungo sa factory na pagmamay-ari ni Chen Jinli. Iisang tao lamang ang kanilang pinaghinalaan na maaaring mayroong kinalaman sa pagkawala na ito at iyon ay walang iba kundi ang asawa ni Jinli na si Q Qingyan. Ang 40 anyos na si Chen Jinli at ang asawa nitong 40 anyos din na si Q Qingyan ay parehong galing ng probinsya ng Chiayi sa Taiwan. Sila ay nagkakilala sa Taichung nang parehong nagtrabaho doon sa isang metal factory. Sila ay nagkaroon ng relasyon at kalaunan ay nagpakasal at nagkaroon ng 3 mga anak. Sa paglaki ng kanilang pamilya ay ang paglaki din ng mga gastos nila kaya si Jinli ay naisipan na magtayo ng kanilang sariling factory. Kinumbinsi nito ang asawa na si Qingyan na mag-resign at gamit ang savings at ilang mga utang sa mga kapamilya at kaibigan, sila ay nagbukas ng kanilang sariling hardware processing factory sa Taiping City. At katulad ng mga negosyo na nagsisimula pa lang, sila ay nakaranas ng paghihirap para ang factory na itinayo ay mamulaklak. Isa na dito ay ang asawa na si Qingyan na bukod sa tamad na ay maluho pa. Ang mga pondo na ginamit sa pagpapatayo ng factory ay galing lahat kay Jinli at ni Singkong Duling ay walang naiambag si Qingyan. Si Jinli ang halos nag-manage mag-isa ng kanilang pabrika. At salamat sa pagsisikap na ito, kalaunan ay umunlad ang kanilang negosyo. Dito nila nakilala si Detective Zhang Wentong. Sa naging pag-unlad ng factory ay naroon din ang ilang mga pagnanakaw. Kaya madalas na pumunta si Detective Wentong doon at si Qingyan ang madalas na kanyang naging informant. Sa pag-unlad ng pabrika ng mag-asawang Qingyan at Jinli ay ang pag-unlad din ng luho ni Qingyan. Bagamat walang ambag sa lahat, ang kita sa factory ay ginamit niya para sa kanyang mga luho. Siya ay madalas na lumabas para gumasto sa kung ano-ano, uminom ng alak at mangbabae. Si Qingyan ay 2 beses nang nagkaroon ng kerida, kung saan ang mga ito, maging ang mga kamag-anak nito, ay madalas na pumunta ng factory para manggulo. Isa din ito sa dahilan kung bakit madalas na pumunta si Detective Wentong sa factory. Ang pangangaliwa na ito ay nagdulot din sa kanilang mga anak ng pangungutya at pamamahiya at taong 1993 nang mag-asawa ay nag-file na ng diborsyo. Gayunpaman, bagamat hiwalay na, para sa kapakanan ng 3 mga anak nila, ang mag-asawa ay nagsama pa din sa iisang bubong at taong 1995 nang sila ay muling nagpakasal. Sinundan ito ng muling pangangaliwa at pangalawang diborsyo at muling pagpapakasal taong 1997. Sa kabila ng relasyon na ito, si Jinli kahit papaano ay nagawa pa din na patawarin si Qingyan. Ngunit taong 1999, nang isa na namang iskandalo at pangangaliwa ang kanyang hinarap, na ang pagpapatawad ay talagang mahirap. 1999, si Jinli ay nag-hire ng isang babaeng nagngangalang Lai Huchi. Si Huchi ay desperadong naghanap ng trabaho noon dahil ang asawa nito ay nakulong dahil sa isang pagnanakaw. Si Huchi ay hinire ni Jinli bilang isang accountant na mayroong mataas na sweldo. Ngunit matapos lamang ng ilang buwan, si Huchi ay naging babae na din ng asawa ni Jinli na si Qingyan. Sa naging affair na ito, si Jinli ay pinatalsik si Huchi sa trabaho
At si Kingyan naman sa depensa nito, sa kabila ng katamaran at hindi pagkakaroon ng ambag sa naging pag-unlad ng negosyo, ay pinagbantaan si Jin Lee na hahatiin ang kanilang ari-arian at kita sa factory. Sinubukan ng pangalawang anak na si Wei Zhen na komprontahin ang ama tungkol dito, kung saan si Kingyan naman sa huli ay nagawang baliin ang kamay ng anak. Ang insidente na ito ay ginawa pang panakot ni Kingyan kay Jin Lee para ito ay hindi na manlaban pa. Sa desperasyon na hindi na muling maulit ang nangyari, si Jin Lee ay lumapit kay Detective Wentong para humingi ng tulong. Sa pagdaan ng panahon, si Detective Wentong ay naging malapit na kaibigan na din ni Jin Lee, kaya ito ay pumayag na maging isang mediator. Sa tulong nito, si Kingyan ay pumayag na magkaroon lamang ng maliit na bahagi sa ari-arian at magbabayad din ng monthly support kay Jin Lee at kanilang 3 mga anak dahil ayaw nito na magkaroon ng anumang kustodiya sa mga bata. Sila ay pareho pa ding nanirahan sa iisang bubong para sa kapakanan ng mga bata. Ang mga sumunod na buwan ay naging maayos naman hanggang isang araw, si Kingyan ay gumawa na naman ng isang hakbang na ikakagalit ng lahat. December 2001, habang si Jin Lee ay wala pa para sa isang business agreement, si Kingyan ay palihim na umalis sa kanilang tinitirahan. Dala ang 2 trucks, ay tinangay nito ang lahat ng mga makina sa pabrika at inilagay iyon sa bagong pabrika na itinayo nito. Halos gumuho ang mundo ni Jin Lee nang nalaman yon at inabot pa ng ilang araw bago niya natunton ang bagong bahay na tinutuluyan ni Kingyan at Wichi. Kinompronta niya ang dalawa kung saan siya naman ay pinagbubugbog, pinahiya at pinagtabuyan. Matapos ng ilang araw, ang bagong factory ni na Kingyan at Huchi ay nagbukas at sa kakapala ng kanilang mga mukha ay pinirata ang ilang mga empleyado at karamihan ng mga customers ni Jin Lee. Si Jin Lee ay sinubukan na ireklamo ang pagnanakaw at pamimirata na ito kay Detective Wentong, kung saan ang pulisya ay kinonsidera lamang iyon bilang isang civil dispute. Wala nang nagawa pa si Detective Wentong bilang siya ay nasa criminal division at ang bagay na yon ay labas na ng kanyang jurisdiction. Sa kawalan ng mapagkukunan ng tulong, si Jin Lee ay sinubukan na kuhanin ang ilang mga makina na ninakaw ni na Kingyan. Siya naman ay nagtagumpay noong una at naibalik ang ilan sa mga nakuha. Kalaunan si na Kingyan at Huchi ay madalas na magpatrol sa kanilang pabrika at nag-hire pa ng security guards para si Jin Lee ay wala na muling makuha. Nagawa din nila na isumbong ang pangyayari sa mga otoridad at inireklamo pa si Jin Lee ng pagnanakaw, kung saan ang mga pulis ay umaksyon naman at sinabihan si Jin Lee na ang panghaharas kina Kingyan at Huchi ay tigilan. Hindi pa nakontento, si Kingyan ay inihinto na din ang napagkasunduan noong pagbibigay ng monthly support sa mag-iina. August 2, 2002 nang huling nakita ng buhay si Jin Lee. Siya ay naglalaro ng baraha kasama ng isang kapitbahay nang dumating si Kingyan. May ibinulong sa tainga ni Jin Lee bago umalis. Si Jin Lee naman ay nanatili pa ng 1 oras para tapusin ang laro, saka tuluyan na ding umalis. Ayon sa panganay na anak na si Shooting, si Jin Lee ay wala sa kanilang bahay nang siya ay umuwi galing sa eskwela. Hindi din umuwi ang ina ng mga sumunod na araw, kaya naisip ni Shooting na pinapunta ng ama ang ina sa kung saan, saka pinaslang. Ang teorya na ito ay hindi naman nalalayo sa hinala ni Detective Wentong, kaya tinulungan niya si Shooting na mag-file ng police report, ngunit walang ginawang aksyon ang mga otoridad. Ang sumunod na nangyari na ay noong may nakitang katawan sa may hiking trail. Sinubukan ni Detective Wentong na sabihin na maaaring ang biktima ay ang kaibigan na si Jin Lee, base na din sa deskripsyon ng biktima na nagmatch kay Jin Lee. Gayunpaman, ang mga pulis ay naniniwala na ang biktima ay isang dayo o foreigner na galing ng Southeast Asia. Isa pa, walang nakakaalam kung si Jin Lee nga ay sumailalim ng breast augmentation surgery. At sa pagkakaalam ng karamihan, ay never din na umalis ng Taiwan.
Kaya ang teorya na si Ginny ay maaaring ang biktima ay hindi nabigyan ng atensyon. Sa kakulangan ng tulong mula sa mga pulis, si Detective Wentong ay nagdesisyon na gumawa ng sariling investigasyon. Sinubukan niya na magpasok ng trabahador sa factory bilang isang undercover informant, ngunit ang unang trabahador na naipasok niya ay agad na nag-quit dahil sa pakiramdam na tila mayroong palaging doon nagmamanman. Kalaunan si King Yan ay hindi na nag-hire pa ng trabahador sa takot na iyon ay isa palang espiya ni Detective Wentong. Sa loob ng ilang mga taon sa pagitan ng 2003 hanggang 2008, si King Yan ay 4 na beses na iniba din ang lokasyon ng factory nito para iwasan ang anumang aksyon na maaring gawin ni Detective Wentong. Sa loob ng mga sumunod na taon na ito, si Chen Jinli ay nanatili pa ding missing at ang katawan na nakita sa hiking trail ay still unidentified at hindi pa din naililibing. Matapos ng nasa 4 na taon, summer ng taong 2006, isang lawyer na nagngangalang Zhang Tingchen ang nag-hike malapit sa Chishiki Trail kasama ng ilang kaibigan. Sa isang punto ng kanilang hiking, matapos na dumaan sa isang lokasyon, si Attorney Tingchen ay nakaramdam ng lamig at inisip na maaring mayroong isang nilalang ang namatay sa lugar na yon. Sa loob ng ilang linggo, siya ay nagtanong-tanong at nakausap ang head ng isang criminal investigation kung saan niya nalaman ang tungkol sa unsolved case sa hiking trail, maging ang biktima noon na hindi pa din nakikilala. Si Attorney Tingchen ay nagdesisyon na gumawa ng documentary tungkol sa kaso na yon at tahasang sinabi pa na siya ang magre-reveal ng identity ng nasabing biktima sa mga manonood sa pamamagitan ng aktibidad tulad ng espiritismo on live TV. Si Attorney Tingchen kasama ang kanyang team ay pumunta sa funeral home kung saan naroon ang labi. Inilabas iyon sa freezer, saka ginawa ng ilang ritmo para tawagin ang espiritu at tinanong ng ilang mga question. Sa huli, sila ay bigong malaman ang identifikasyon ng biktima at ang labi niyon ay tuluyan ng inilibing sa isang sementeryo matapos ng programa. Ang ganitong programa noon ay napaka-popular sa Taiwan at oras na iyon ay na-broadcast ay talagang naging isang malaking hit sa mga manonood. Isa sa mga nakapanood nito ay si Detective Wentong na nagpainit at bumuhay sa desire nito na isolve ang kaso. Siya ay naniniwala na ang labi na iyon ay ang kaibigan na si Chen Jinli at kinumbinsi ang kanyang mga superiors na muling i-reopen ang kaso. Ang kaso na iyon ay muling inimbestigahan sa pangalawang pagkakataon kung saan si King Yan pa rin ang pangunahing salarin. Sa kanilang unang hakbang, ang mga otoridad ay sinubukan na magpasok ng espiya sa pabrika. Ngunit si King Yan ay talagang maingat at hindi pa din kumagat. Sinubukan naman nila na kausapin ang mga inutangan ni King Yan na pumasok sa factory para pag-usapan ang mga utang. Ngunit wala pa din silang nakuhang impormasyon. Ang sumunod na hakbang ay ang magtrayduran ang mag-asawang King Yan at Hu Chi. March 2009, si Detective Wentong ay kumausap ng isang TV program at isang kumpanya ng kuryente para pasukin ang pabrika. Sinabi nila na kailangan nilang mag-film ng program doon tungkol sa electricity theft. Nagkataon naman na mayroong natagpo ang nakaw na kuryente sa factory ni King Yan kung saan siya ay nabigyan ng multa ng 700,000 Taiwanese dollars. Ang naging resulta na ito ay ang gusto na mangyari ni Detective Wentong dahil ang pabrika ay hirap ng kumita sa loob ng nakaraang mga taon at ang naging multa na ito ang naging final straw kung saan sina King Yan at Hu Chi ay nagkaroon ng matinding pagtatalo. Makalipas ng ilang araw, si Hu Chi ay pinuntahan ang panganay na si Shooting at sinabi, quote, "Gusto mong malaman kung anong nangyari sa nanay mo? Tanungin mo lang ang tatay mo." Sa sinabi na ito ni Hu Chi, si Shooting ay sinubukan na malaman ang totoo galing sa ama. Sa pagdaan ng panahon, simula nang nawala ang inang si Jinli,
Ang relasyon nila sa ama kahit papaano ay naging maayos, kung saan si King Yan ay madalas na sila ay bisitahing magkakapatid at personal na pinagluluto. Sa mga sumunod na araw na pagbisita ng ama, si Shooting ay sinikap na lasingin ang ama. Nagbabaka sakali na sa oras na iyon ay malasing ay may masabing pinakatatagong lihim. Hindi naman nabigo si Shooting at nang minsan na si King Yan ay nalasing, inamin nito na si Jinli nga ay patay na. Bukod doon ay may sinabi din itong detalye tulad ng quote, pagsunog ng bangkay, paghagupit gamit ang stick, at may sinabi pang kataga, quote, I didn't do it. I had no time to stop it. Bagamat tuloy ng umami noong nalasing, walang sinabi si King Yan na siya mismo ang direktang pumaslang kay Jinli at medyo tagilid din sa kanilang batas ang isang statement na nakuha lamang galing sa bibig ng isang lasing. Kaya ang mga otoridad ay hindi pa dinagawa na si King Yan ay arestuhin. Matapos ng isang buwan, si Shooting ay kinumpronta na ang ama at sinabi dito na alam na niya ang totoo at sinubukan pa na pasukuin na ang ama. Si Shooting ay nagsinungaling din at sinabi na bukod sa kanya ay alam na din ng dalawang mga kapatid at mga kapamilya ang totoo. At kung sakali man na siya ay biglang mawala, si King Yan ang automatic na ituturo nila na may sala. Sa sinabi na ito, si King Yan naman ay tuluyan ng umamin, ngunit tumanggi pa din na sumuko sa mga otoridad dahil mayroon pa itong kailangan na asikasuhin at humingi ng palugit kay Shooting bago tuluyang sumuko. Si Shooting sa kahilingan na ito ay pumayag naman, ngunit isang pangyayari na naman ang dumating na naging dahilan para tuluyan ng magsumbong sa mga otoridad si Shooting. Bandang tanghali ng May 8, ang dalawang mga anak ng kabit na si Huchi sa dati nitong asawa ay tumungo sa bahay ni na Shooting. Ang mga ito ay nakipagtalo at sa kanilang argumento ay pinagpipintasan si Jinli na isang babaeng bayaran na inabandona ng dati nitong asawa. Sinabi din ng mga ito na patay na nga si Jinli at ang pumaslang ay walang iba kundi si King Yan at Hushi. Dahil sa pamamahiya na ito, si Shooting ay hindi na nakapagpigil pa at tuluyan ang tumawag sa mga otoridad. Tinawagan din ni Shooting ang ama na dumating naman sa kanilang bahay kasama si Hushi. Ngunit ang mga pulis ay hindi pa din dumating. Sa pagkakataon na ito, si Shooting ay tumawag na kay Detective Wentong na agad namang pumunta at dinala sa presinto sina King Yan at Hushi, kung saan si King Yan ay tuluyan ng umamin. Matapos na dalhin sa presinto sina King Yan at Hushi, ang mga pulis ay inaresto na din ang dalawang mga anak ni Hushi. Dalawang factory workers pa ang kanila ding inaresto na nagngangalang Zhang Yucheng at Su Chuankai. Ang dalawang ito ay dating trabahador ni Jinli na napirata noon ni King Yan at mga menor de edad pa nang nangyayari ang krimen. Hindi naman nahirapan na ang mga otoridad sa interogasyon at ang mga ito ay umami na din naman. Si Huchi naman sa una ay tumanggi, ngunit nang nalaman na ang iba ay umami na, ay napilitan na ding umamin. Base sa kanilang mga confession, ito ang malagim na sinapit ng biktima na si Chen Jinli. Sa ginawang pagnanakaw ni King Yan at Hushi sa factory, si Jinli ay nagsikap na iyon ay bawiin. Matapos ng higit kalahating taon na pagtatangkang pagbawi, si King Yan at Hushi ay nasagad na at nagplanong tapusin na ang tinatawag nilang harassment. At iyon ay walang iba kundi ang pagpaslang kay Jinli. Si King Yan ay bumili ng isang droga ng pampatulog na tines pa kay Hushi ang epekto. At matapos na nakita ang resulta noon, sila ay nagplano na kung papaano iyon ipapainom kay Jinli at plinano na din ang gagawin pagkatapos nun. August 2 bandang alas 2 ng hapon, si King Yan ay inutusan si Hushi na mag-rent ng minibus bago pumunta sa factory. Inimbitahan niya naman ang dalawang trabahador at nakipag-inuman sa mga iyon at nagsinungaling sa mga ito na balak nilang itaas ang sweldo ng mga iyon. Ngunit si Jinli ay todo tanggi sa plano at nagsuhestyon na maghiganti kay Jinli.
Ang dalawang trabahador naman sa kalasingan ay pumayag sa planong pananakit bilang kanilang paghihiganti. Bandang alas 4 ng hapon nang nakita ni King Yan si Jingli na naglalaro ng baraha sa isang kapitbahay. Sinabi niya kay Jinli na kailangan nilang mag-usap tungkol sa kanilang relasyon at nangako din na magbibigay ng child support sa mga bata. Sinabi niya din kay Jinli na magkita sila sa isang lugar kung saan pumayag naman si Jinli. At matapos ng isang oras, nang si Jinli ay nagpaalam sa mga kalaro para puntahan si King Yang. Pagdating sa lugar ay nag-offer si King Yan na silang dalawa ay mag-inuman kung saan pumayag naman si Jinli. Walang kaalam-alam na ang alak ay mayroong halong pampatulog. Oras na nakatulog, si King Yan ay tinawagan na si Huchi para pumunta doon sakay ng inarkilang sasakyan. Isinakay nila ang wala ng malay na si Jinli sa sasakyan at pumunta muna sa factory para kuhanin ang kakailanganin nila sa balak na pagpaslang. Kasama na ang dalawang trabahador, sila ay nag-travel papunta sa isang magubat na lugar at nang nakarating doon ay inutusan ang dalawang trabahador na sakalin gamit ang tuwalya si Jinli. Ang ginamit na tuwalya ay medyo maigsi, kaya ang mga trabahador ay medyo nahirapan at sa proseso, si Jinli ay nagising na ng tuluyan. Si Jinli ay nagsimulang manlaban, kaya siya ay inilabas ng sasakyan kung saan siya ay pinagtulungang saktan at pinaghahampas ng stick. Matapos nito, si King Yan ay pinaghahampas naman si Jinli sa ulo. Sa kabila ng pambubugbog na natamo, si Jinli ay buhay pa din kaya si King Yan naman ay binuhusan na lamang ng gasolina si Jinli, saka sinilaban. Ayon sa mga trabahador, narinig nila ang hinagpis at hinaing ni Jinli sa loob ng 2 minuto bago ito tuluyang binawian ng buhay. Matapos nito, si King Yan ay agad na inapula ang apoy bago pa man may makapansin doon sa kabinuhusan ng mapaminsalang likido sa mukha, dibdib at mga kamay si Jinli. Inilagay nila ang labi sa itim na plastic bag, saka pumunta sa hiking trail at doon tinabuna ng ilang mga damo at sanga ng kahoy. Ang apat ay sinunog naman ang kanilang mga damit at mga ginamit bago tuluyang umuwi sa kanilang kanya-kanyang tahanan. Sa mga detalye na nakuha mula sa mga salarin, May 14, 2009, nang ang labi ni Jinli ay hinukay para sa pangalawang autopsy upang alamin kung ang mga sugat na natamo sa katawan nito ay match sa mga ibinigay na confessions. Lumabas sa resulta na si Jinli ay sinunog pa ng buhay. Isang bagay na hindi napansin o nakita noong unang autopsy. Ang mga sugat maging ang traces ng ginamit na likido at pampatulog ay nagmatch din. Ang labi ay kinuhanan din ng DNA na ikinumpara sa 3 mga anak ni Jinli at ang resulta ay nagmatch din kay Jinli. Wala nang duda pa na ang biktima na umabot ng ilang taon para sa identifikasyon ay walang iba kundi si Chen Jinli. Sa ginawang trial sa Taiwan Supreme Court, ang 4 na mga nasasakdal ay nagturuan sa kung sino ang totoong responsable. Ang 2 trabahador ay todo deny na sila ay may kinalaman sa planong pagpaslang, ngunit ang korte ay ipinunto na naroon sila nang kinuha ang mga gamit tulad ng sticks at gasolina. Hindi ba nila naisip na pagpaslang ang gagawin nila? Nariyan din ang pagdinay ni Huchi na ang tangi lamang daw alam ay ang pananakit kay Jinli. Pero ang salaysay na ito ay salungat naman sa pinagsasabi ng 2 mga anak niya nang pumunta ang mga iyon sa bahay ni Shooting para mamahiya at makipag-argumento. Ang 3 mga kalalakihan ay idinanay din ang pagsunog dahil wala daw silang paraan para gumawa ng apoy. Pero sila ay ibinuking ni Hushi dahil silang lahat ay naninigarilyo. Papaanong wala silang paraan para makagawa ng apoy? Sa kabilang banda naman, si King Yan sa ilang pagkakataon ay sinabi na si Hushi ang mastermind at ang motibo ay galit kay Jinli dahil gusto pa daw ni Jinli na sila ay magpakasal muli dahil yan sa madalas na pag-aaway ni na King Yan at Hushi.
Obviously para sa korte, si King Yan ay gumagawa na lamang ng paraan para pababain ang kanyang kasalanan. Ngunit sa huli, siya ay napatunayan bilang ang mastermind at ang direktang pumaslang kay Jin Lee. Matapos ng trial, silang apat ay napatunayang nagkasala. Si King Yan ay nabigyan ng life sentence at si Hushi naman ay nabigyan ng 18 taong pagkakakulong. Ang dalawang trabahador naman ay nabigyan ng 7 at 8 taong pagkakabilanggo. Matapos na nalutas ang kaso, ang mga otoridad ng Changhua ay umani ng galit sa mga tao dahil sa kawalan nila ng aksyon noon. Nariyan din ang batikos para sa unang medical examiner na bigong napansin ang mga sugat maging ang pagkasunog sa biktima ng buhay. Ang mga otoridad ng Taichung ay hindi din nakaligtas dahil sa ginawang pagmamatigas na ang nakitang labi noon ay sa isang foreigner at hindi pinansin ang suhestyon ni Detective Wentong sa kabila ng pagkamatch ng deskripsyon ng biktima noon kay Jin Lee. Malaki naman ang naging pasasalamat kay Detective Wentong na kung hindi sa pagpursigi nito na patunayan na si Jin Lee ang biktima, malaki ang tsansa na si Chen Jinli ay hindi pa din tuluyang nakilala. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po